Magandang hapon sa ating lahat at naritong ulat sa lagay ng panahon ngayong hapon ng Lunes, December 15, 2025. Kasalukuyan pa rin ngang umiiral ang northeast monsoon o hanging amihan dito nga sa may bahagi ng northern and central Luzon na siyang nagdadala nga ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan. Samantalang easterlies naman o yung hangin na galing Pasipiko ang siyang umiiral naman sa iba pang bahagi ng ating bansa. Sa magiging lagay nga ng panahon bukas, asahan nga natin na dahil sa pagbabalik ng shear line, magkakaroon nga ng mga kulimlim na panahon na may kasamang mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pulo-pulong mga pagkidlat at pagkulog dito sa may bahagi ng Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Samantalang umiiral pa rin nga yung easterlies na siyang nagbibigay ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan dito sa may parte ng Bicol Region. Northeast monsoon naman o hanging amihan ang siyang nagdadala ng makulimlim na panahon na may kasamang mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, maging dito sa may Bulacan, dito sa may Metro Manila at Cavite. Kaya po yung mga pag-ulan na nararanasan po natin ngayong hapon ay dala ng northeast monsoon dito sa may Metro Manila. Samantalang asahan din yung mga mahihinang pag-ulan na dala ng northeast monsoon dito sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, buong Cordillera, maging dito nga sa nalalabing bahagi ng Central Luzon. At dito nga sa may bahagi naman ng Ilocos Region, patuloy pa rin nga yung mga gandang panahon. Andyan lamang yung tsansa ng mga pulupulong mahihinang mga pag-ulan dala rin ng northeast monsoon. At sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, although naapektuhan ito ng easterlies, andyan lamang yung tsansa ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang temperatura nga dito sa may northern Luzon ay mababa pa rin kung saan sa Tuguegarao, maaaring umabot lamang ng 21 to 27 degrees Celsius sa may Baguio, 16 to 23 degrees Celsius, samantalang dito sa may Metro Manila, 22 hanggang 32 degrees Celsius. Sa may bahagi naman ng Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Caraga Region at Davao Region, dahil din sa patuloy na epekto ng easterlies, makararanas ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pagbugso ng mga pag-ulan. At sa nalalabing bahagi nga ng Visayas at Mindanao, although naapektuhan din yan ng easterlies, andyan lamang yung tsansa ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Temperatura nga dito sa may bahagi ng Zamboanga ang pinakamataas kung saan umaabot 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng ating karagatan, patuloy pa rin nga nakataas ang gale warning. Dito ngayon magsisimula sa may eastern seaboards ng Central Luzon kasama dito sa Aurora, particularly dito sa may parte ng Dilasag at Kasiguran at tataas nga yung gale warning sa may bahagi or seaboards ng Isabela, Cagayan, buong seaboards ng Northern Luzon at dito rin sa may western seaboards ng Northern Luzon sa may parte ng Ilocos Norte hanggang dito sa may Ilocos Sur, particularly nga dito sa may seaboards ng Narvacan. Kaya inaabisuhan po natin especially yung ating mangisda at maliliit na sasakyang pandagat na ipagpaliban po muna yung paglalayag sa mga areas na yan. Samantalang dito naman sa seaboards o nalalabing seaboards or karagatan ng Luzon at eastern seaboards ng Visayas, although wala tayong nakataas na gale warning, makararanas po ng mga katamtaman hanggang sa mga matataas na mga pag-alon kung saan maaaring umabot nga hanggang 4 meters. Kaya inaabisuhan po natin yung mga sasakyang pandagat na maglalayag po sa mga areas na yan ay mag-ingat po sa mga matataas na mga pag-alon. At sa nalalabing karagatan nga ng ating bansa, makararanas lamang ng banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon kung saan maaaring umabot hanggang 2.5 meters. Sa magiging lagay naman ng panahon sa Luzon sa susunod na 3 araw, asahan nga natin na dito sa Metro Manila, although naapektuhan pa tayo ng northeast monsoon at shear line hanggang bukas, ay maaaring na tayong makaranas ng epekto ng easterlies pagsapit ng Miyerkules hanggang Biyernes at andyan na naman yung tsansa ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa may bahagi nga o silangang bahagi ng Northern and Central Luzon, patuloy pa rin nga yung mga nakikita nating mga pag-ulan dala ng hanging amihan at ng shear line. However, dito nga sa may Baguio City dahil medyo shielded ito sa epekto ng mga malalakas na mga pag-ulan, asahan nga lang natin yung mga pulo-pulo
na mahihinang mga pag-ulan, especially nga starting on Wednesday up until Friday. Sa may Legazpi City naman at malaking bahagi ng Bicol Region, magiging patuloy nga rin yung masungit na panahon or mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dala pa rin ito ng easterlies. Kaya mag-iingat po yung ating mga kababayan dyan at patuloy po naman tabay sa mga rainfall advisories na magmumula sa inyong mga Pag-asa Regional Services Division. Dito naman sa may bahagi ng Visayas, sa susunod na 3 araw, asahan pa rin natin yung mga continuous o tuloy-tuloy na mga pag-ulan dito sa may Tacloban City at malaking bahagi ng Eastern Visayas, dala ng easterlies. Ngunit pagsapit nga ng Thursday hanggang Friday, maaaring tumaas yung axis ng Intertropical Convergence Zone kung saan yan po yung magdadala ng mga pag-ulan sa mga susunod nga na araw dito sa may bahagi ng Eastern Visayas. At sa nalalabing bahagi nga ng Kabisayaan, asahan nga lang natin yung mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na nga sa hapon at gabi, dala ng easterlies. Sa may bahagi naman ng Mindanao, dito sa may Metro Davao at malaking bahagi ng Davao Region, maging sa may Caraga, asahan din natin yung mga pag-ulan na dala ng easterlies hanggang Miyerkules. At pagsapit ng Thursday and Friday, maaari yung mga pag-ulan na yan ay dadalhin na ng Intertropical Convergence Zone o yung pagbabalik nga ng ITCZ. At sa nalalabing bahagi pa ng Mindanao, although naapektuhan ng easterlies o maaari ring maapektuhan ng ITCZ, asahan lamang yung tsansa ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa hapon at gabi. Base naman sa ating tropical cyclone threat potential, this week may pinapakitang isang potensyal na low pressure area or mababang tsansa na maging isang ganap na bagyo na maaaring mamuo dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa may bahagi ng Katimugang Silangan at maaaring ngayong lumapit dito sa may Mindanao, Visayas, and Southern Luzon. By next week, kung saan diyan na nga yung inaabangan natin na Kapaskuhan, meron na namang isang posibleng low pressure area or mababa din yung tsansa na maging isang ganap na bagyo na maaari namang mabuo sa labas ng ating PAR at lalapit muli dito sa may bahagi ng Mindanao at Visayas. Ulit, disclaimer po natin, sa ngayon ay mataas pa po yung uncertainty ng mga forecast na yan dahil matagal pa, kaya patuloy po tayo umantabay sa pag-asa hinggil nga sa mga posibleng updates o mga development ng low pressure area. Dahil sa ngayon po ay hindi pa natin ito nakikita sa ating mga monitoring satellites. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng alas 5:29 ng hapon at sisikat naman bukas ng alas 6:14 ng umaga. Manatiling may alam sa lagay ng panahon at